Dito ako sa Qatar, okay? Para lang konting background. And then I have my daughter here also. Both of us working in government institution here. Katrabaho ko sa agriculture sector. And then yung daughter ko sa flag carrier. Now, na-comment ko na rin naman to doon sa sa channel ni Attorney Trixie, saka din sa iyo, Miss Joey, tungkol sa agriculture. Kasi as part of agriculture sector nga, dito sa Qatar, as of now, since last year, nag-start kami nung subsidy sa mga farm owners. Actually, we have here 1,600 na farm owners. Now, every time na nakikita ko yung subsidy ng fertilizers or pesticides, even the equipment, tractors, being part of that, naiisip ko yung Pinas. Sabi ko, sana yung ginagawa namin OFW na nagko-contribute sa economy ng foreign country, sana nagagawa namin sa Pinas. Medyo nakakaantig din eh. Kasi nga, papalit-palit na ng gobyerno, papalit-palit na rin ang mga pagpaplano. Laging nababanggit OFW, laging nababanggit agrikultura. Pero, alang nangyayari, every year gumagawa ng mga batas, pero puro butas eh. Hindi, halos parang palabas lang, and then pagdating ng eleksyon, papaskil nila yung mga nagawa nilang batas. Pero hindi naman na-i-apply. Anyway, na-share ko lang yung sa agrikultura nga rito. Dito, disyerto. Alam ni Sean yan, pag UAE, marami. Dito, yung disyerto, pilit na tinatamnan ng halaman para magkaroon ng local production yung bansa. Especially natuto yung Qatar doon sa blockade. Wala kasi silang source talaga ng yung food basket nila, hindi talaga nung kalawa kasi nagdi-depend lang sila UAE and Saudi Arabia saka yung mga neighboring countries. So, natuto sila na gumawa ng pang-agrikultura para masuportan yung bansa nila, tumaas yung production. Sabi ko sa amin sa Pilipinas, milyon-milyon ang nagmamay-ari ng agrikultura. Pero parang tinatapak-tapakan lang, parang walang suporta. Laging pinupondohan, pero hindi nakakarating doon sa mga magsasaka. No? Now, yun yung first part ng sharing ko. And then yung second part about Rodrigo Roa Duterte. Actually, in 6 years, just a while ago, na-share ko rin sa comment, in 6 years, ng panunungkulan ni Duterte, hindi ko iniisip na mapapahamak yung family ko eh. Kasi alam ko may tatamla para sa akin. Yung gate, hindi ko iniisip na nakapadlock ba siya. But now, every time nakakausapin ko yung family ko at night, pinacheck ko palagi yung gate. Kung nakapadlock na ba siya, yung mga anak ko na nag-aaral, nandun na ba sila sa dorm nila. Ganon, yung napakalayo eh. Yung inaasahan talaga natin na ipagpapatuloy from 30 years naupo si Duterte. Ang bigat nung pinasok niya, ang bigat nung binago niya sa Pilipinas, 30 taon. Ipinakita niya kung paano yung tamang pamumuno, ano yung problema ng bansa. Inayos niya. Inayos niya yung pintuan hanggang sa mukha na. Pagkatapos, yung inaasahan mo na magtutuloy-tuloy na to, mababago na Pilipinas. Sabay parang naiisip at nakikita mo, parang pabalik yata kami. Parang hindi yata kami pasunod. Totoo yun, nabanggit ko rin kanina sa comment. Dito, pag sumakay ka ng Uber at nalaman na Pilipino ka, tatanong nilang driver, ibang lahi, anong pangalan ng presidente nyo? Sabihin ko, Duterte. Sabi niya, magaling yun. Wala na raw yung mga addict dun sa inyo. Wala na raw yung mga kriminal. Sabi ko, oo, totoo. Yung mga Egyptian, na napakatitigas niya dito sa gitna sila. Ang bigat nung nangyari sa kanila noon. Mga ka-office mate ko sasabihin, alam mo yung presidente nyo, pwede ba mahiram kahit isang araw lang? Yung time ni Duterte yun. Kasi siya yung kailangan ng bansa namin. Do you imagine that? Yun lang, maraming salamat ulit, Miss Joey, Sir Evasion, and sa Free Thinker. Salamat sa opportunity na binibigay niyo sa amin. And tama kayo,
hindi po makikita ng mga tao sa loob sa Pinas. Ilan lang kayo nakakakita eh. Pero yung OFW na namumuhay dito sa bansa na kinalalagyan namin ngayon, kitang-kita namin yung itsura ng Pilipinas sa labas. Hindi siya nababago. Nagpapalit-palit lang na gobyerno. Maraming salamat ulit sa inyo at